Nag-propose pala ang Pilipinas na guys, no, ng nabibili ng jet fighter na F-16. Ngayon, na-aprobahan ng gobyerno ng Amerika na pinayagan na makabili tayo sa kanila ng 20 pirasong F-35 jet fighter. Ngayon, anong masasabi nyo dyan? Payag ba kayo? Sangayon ba kayo? Maganda ba yung ginagawa? No? Maganda ba yung resulta niyan pag once na magkaroon na tayo ng 20 pirasong F-16 na jet fighter? Marami-rami din yan. No, 20 at saka medyo may kamahalan nga lang. Nasa $5 billion ang halaga ng isa. No? So anong masasabi niyo diyan, guys? Na may magkaroon tayo ng 20 pirasong F-16. Brand new 'yan, no? May mga nagsasabi kasi na si Kanan daw ang bibilhin ng Amerika. Hindi po, no? Kasi yan bibilhin brand new yan. Masasabi lang ng iba na si Kanan or pinaglumaan ng Amerika kasi yung F-16 na yan, matagal na nilang ginagamit yan. Matagal na nilang ginagamit yan at tested na sa kanila yung jet fighter na yan. No? So siyempre dahil bibili bago gagawa sila ng 20 pirasong F-16 para bilhin ng Amerika. Mapapansin mo sa mga transaksyon na yan, naabot pa ng ilang taon yan. 2 taon bago mabuo. Kasi nga, matagal din gagawin yung isang jet fighter. 20 piraso yan, medyo matagal nga yan. No? So ano masasabi nyo? Sa tingin nyo guys, anong magandang idudulot yan? Dapat lang ba na magkaroon tayo ng ganyang klaseng eroplano, jet fighter, or ano? No? Kung ako tatanungin nyo sa akin, okay lang. Dapat talaga na magkaroon tayo ng ganyan. At least kahit pa paano, mayroon tayong jet fighter na medyo high-tech, no? At subok na, tested and proven na, no? Marami nang napapatunayan yung F-16 na jet fighter na yan. So, anong masasabi nyo yan, guys? Dapat bang mangamba ang publiko? Dapat ka bang kabahan? Dapat ka bang, matuwa ka ba? Or, anong masasabi nyo? No, sa kabila ng kamahalan yan, mahal yan. Isipin mo, $5 billion mahigit dollars ang isa. 20 piraso. Oh. Kung ako, sa akin, dapat lang talaga. Dapat lang talaga. No? Or dapat bang kabahan na? Kabahan na yung China dahil yung nga, mayroon na tayong F-16. Baka mamadaliin nila yan. Baka bago matapos ng taon na to, darating yung mga jet fighter na yan. Sana may stock sila doon. Yung mga nagmamanufacture ng F-16 na yan, sana may stock sila doon na never pa nilang ginamit. No? Yun, sana. Para agad-agad mayroon agad tayo niyan. Sino ba ang proyekto niya? Sino ba ang nag-propose niyan? Sa panahon ba ni Duterte yan o sa panahon ni BBM? Wala na tayong pakialam doon sa kanila kung kaninong panahon yan. Para sa inyo, importante ba yan? Dapat ba na magkaroon tayo niyan? O ruwag na lang? So, ayun. Ang comment lang kung anong masasabi niyo dyan. Sa akin, okay talaga na mayroon tayong ganyang klaseng jet fighter. At least kahit paano, mayroon tayong makapalag-palag man lang tayo na bibigyan na yung kumbaga hindi basta-basta hindi basta-basta mapapahamak yung ating mga piloto dahil yung medyo high-tech, no? Magandang jet fighter ang kanilang minamaniho. Like sa mga nakikita natin dito sa atin, meron tayong yung luma pang World War II pa na jet fighter na lagi ko nakikita sa Mindanao yan pag nagbaming-baming sila doon. Yung kano ba ang tawag nun? So, kung ikumpara mo sa F-16, maganda talaga. Kaya siguro baka kabahan na. Baka kabahan yung China pagka magkaroon tayo ng ganyan. Kasi malupit na ang pinagdaanan yan, no?
At pag F-16, ano yan, maraming bansa ang gumagamit yan. Maraming bansa ang gumagamit yan. Japan, mayroon din sila yan. Korea, mayroon din silang ganyan. Ibig sabihin, yung jet fighter na yan, mabenta sa market. Talagang malupit yan. Pagdating sa himpapawid. No, Israel, yan, ang pangunahin nilang ginagamit. F-16. Itong bagong F-35, wala pa masyado yan kasi hindi pa naman nasubukan sa mga ano yan. Pero F-16 talaga, sulit pag mayroon. Angas, maganda, malakas, powerful, no? At tested na. Marami nang napapatunayan yan pagdating sa mga digma-digmaan ng F-16 na yan. So tayo dito, mayroon din tayong inaharap na medyo malaking problema ang ating gobyerno, no? Na hanggang ngayon ay pinoproblema at marami din tayong mga kababayan na kinawawa, no? Dahil sa dahil sa ating teritoryo. Okay yan, may F-16 tayo guys. Huwag na nating isipin kung magkano yan. Huwag na nating isipin kung saan galing, saan kunin nila yung pambili nila niyan. Ang importante, mayroon tayong F-35 na at least paano pag dumating man yung mayroong mga pangyayari na hindi inaasahan, makapalag-palag man lang ang ating puwersa. Di ba? So, sa ngayon ba kayo na magkaroon kayo, natuwa ba kayo na in the future magkaroon na tayo ng F-16 na jet fighter jet? So comment sa inyong mga komento